dito sa ating banal na hapunan o Holy Communion. So ang araw na ito ay mahalaga po sa atin. Pwede po natin pakikislimit na yung ating communion elements para sa ating communion Sunday. Meron po ba ang lahat? So bakit po ba tayo nagsiselebrate ng komunyon sa unang linggo ng bawat buwan? Sapagkat inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay pa. Na ginawa niya para sa sanlibutan ay napakahalaga dahil sa kanyang sariling katawan, ito'y naipako sa krus upang lahat tayo ay maligtas. At hindi lamang yun, dahil sa kanyang pananagugo, tayo lahat ay nalinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya naman po sa oras na ito, ating inaalala ang ginawa ng Panginoong Hesus, na inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang lahat tayo ay makakilala sa Kanya. Sige po. So, ating itaas ang ating mga handog na tinapay sapagkat tinanggap ko sa Panginoong Hesus nang siya'y bago mamatay sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya ang tinapay, pinapiraso niya ito, ibinahagi sa lahat, at ang sinabi, ito ang aking katawan na inihayag at inihanda para sa inyong lahat. Hindi po, sabay-sabay po tayong tanggapin ang tinapay. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong katawan na ibinahagi mo para sa ating mga matapos ang hapunan, ibinahagi niya sa bawat alagad niya ang kopa, ang baso na may alak, tinaas at tinagay sa Panginoon, binahagi sa lahat ng mga alagad at sinabi, ito ang aking dugo, ang dugo ng bagong tipan na siyang ibinuhos para sa inyong lahat. Tanggapin niyo ito bilang handog ninyo o bilang pag-alala ninyo sa akin. Sabay-sabay po tayong minom. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas. Salamat Panginoon dahil pinagdalo sa amin ng iyong bugtong na anak upang sa gayon kami ay magkaroon ng buhay na
na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sapagkat binigay niyo kami ng pagkakataon na kami maligtas sa lahat ng aming kasalanan. Kaya naman, Panginoon, binabalik namin sa inyong lahat ng ito ng mapuring pasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus at aking magsabi ng Amen. Ang pangalan sa Panginoon. Hallelujah. So, muling Sound check lang. Sound check. Yun, medyo mas malinaw. Alright. So bago po tayo magsimula, siyempre magse-celebrate muna tayo ng Children's Memory Verse. Okay? So, handa na ba yung ating mga kids para sa kanilang memory verse? Handa na? Sino na yung mga batang handa ang memory verse? Okay, so ilan lang sila? Okay, sige. Yung mga kids na handa na para sa memory verse, punta na dito sa harap. Dala. Yan. So, yan. So, unahin ko si James na isa sa mga sumulat sa Biblia. Si James. Ano ang iyong memory verse? John 8 verse 12. Ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ang ilaw sa kanyang buhay na hindi magdalakan sa buhay. 1:14 verse 30. Kung hilingin ang iyong bibig ang pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sa 17 verse 15. Si Yahweh ang aking matawag. Jeremiah 23 verse 23 to 24. Ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa isang lugar na nananatili. Walang makakapagtago sa akin, nakikita ko siya saan man siya'y pumunta. Sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng lugar. Amen. Hindi ba kayo nagagalak sa mga bata? Grabe, ano? Ang dami nilang alam ng memory verse. Matatanda, wala. Yung mga araw, kaya nga naman, memory verse natin. Araw. Oray liwat. Hala. Kaya sige, ipahatiin natin na natin mga kabataan. Sunod ko nung pastor, mga araw na ba? Okay, mo rin ba? Ay, sunod, okay. The next Sunday, ang mga arog naman ang mag-memory verse. Preparay muna ang mga bata, ha? Hala, sige. Okay, mag-prepare na nga ni. So, i-extend natin ang ating mga kamay at ating ipag-pray ang ating mga kabataan. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat Panginoon sa buhay ng mga kabataang nasa harapan Panginoon. Salamat sa paggabay niyo sa kanila at pagnubay sa inyong salita. Naway loobin po ninyo na sila'y lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo at loobin po ninyo na ang lahat ng memory verse, ng Bible verse na kanilang minememorize ay manatili sa kanilang puso nang sa gayon sa kanilang paglaki ay lagi nilang maaalala to at hindi nila ito makakalimutan. Salamat Panginoon, ibinabalik namin sa inyong lahat ng ito na may papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, mag-sleep muna tayo. At dadako tayo sa exciting na part ng ating Sunday service. Alam niyo po ba kung ano yung exciting na part sa ating Sunday service? Kahit sa nung rin. Tithes and offering. So it's time to give. Alam niyo, sabi sa aklat na ito, patuloy inyong naririnig ito. Patuloy inyong napapakinggan. Sabi sa Malakay, si Propetang Malakay, na siyang nangako na darating, mamaya na muna. Mamaya muna. Okay? So, mag-exhort lang tayo ng kaunti sa tithes and giving. So, inutos ng Diyos kay Malakay, sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Sabi niya,
bring all your tithes and offering in my storehouse so that there may be food there. So, sabi niya, bring all your tithes and offering. Sabi niya, lahat ng inyong ikapo at handog, dalhin nyo sa aking imbakan. At saan ba yung imbakan niya? Ang imbakan niya yung church. Para sa gayon, sabi niya, may pagkain doon. Alam nyo, patuloy talaga ako nagpapasalamat. So, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sapagkat, alam nyo, yung inyong pagbibigay, marami pong napupuntahan yan. Taklopak naman ni Man. Maraming napupuntahan. At nakakatulong pa tayo sa ibang tao. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy lang tayo magbigay para sa Panginoon sapagkat ang Panginoon hindi naman niya kailangan yung pera. Ang kailangan ng pera, yung mga taong mahal niya. Yung pagtulong sa kapwa. Charitable giving. Marami po nangangailangan at yung binibigay ninyo sa simbahan ay nakakabulig ito sa aton mga ministeryo. Amen? Amen. Sige po, ating itaas ang ating mga ikapo at aaray sa Panginoon. Ipanalangin natin, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng pagpapala. Kaya naman, Lord, ibinabalik namin ang aming handog sa inyo bilang tanda ng aming pag-ibig sa inyo. Naway loobin po ninyo na tignan ang pananampalataya namin imbis sa halaga na nakalagay sa aming handog. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ito sa inyo ng lahat ng may papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At Amen. Sige po, ating ihulog sa ating offering box ang ating mga handog. Okay, so bago tayo magpunta sa ating bago nating tanggapin ang salita ng Diyos, magse-celebrate muna tayo ng happy birthday. Happy birthday. Yung birthday po, ito yung nung nakaraang January. Okay? So yung nakaraang January. So itong February, lahat ng mag-birthday ng February sa last Sunday ng February naman natin i-celebrate. So sino-sino yung mga may birthday nung January? Tinatawagan ko si Kuya Arnel. Pwede ba pero January ka rin ba? Oy! Hindi ko alam na January ka. Sige, sa February ko sasama yung sa'yo, ha? Si Kuya Arnel muna. Kuya Arnel, halika tayo ka dito. Si Angie. At saka si Loloy. Halika kayo dito. Ipapanalangin namin kayo. Sa'yo, yung sa'yo. Anong January ka? 26. Ay, hindi ko alam na January 26. Kasama ko sa February yung sa'yo, ha? O, kasi hindi ko naman din nabanggit, sayang. O, January 26. Okay. Dito kayo sa harap. Dito. Kuya Arnel, Loloy, Angie. Okay. So, anong pakiramdam ng nag-birthday? Masaya. Okay. So, Angie. Masaya. Kuya Arnel. Wala naman sigurong malungkot pag nagse-celebrate ng birthday. So sila po yung nag-birthday ng January at si Jericho din may birthday. Halika dito, sama ka na rin dito. Pero yung regalo mo sa February na, ay nalimutan ko nga na birthday mo pala yan. Sige. Pinto. Ha? Hala. Sige. Pwede ba natin ito ng ating mga kamay at ipanalangin ang ating mga nag-diwa ng kanilang kaarawan? Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, tuloy po kayo ang Diyos ng mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kaarawan ng mga narito, Panginoon, si Nelson, si Jericho, si Angie, at saka si Kuya Arnel, Panginoon. Maraming salamat. At binigyan niyo po sila ng mga pagpapala. Patuloy po ninyo silang bigyan ng pagpapala sa kanilang buhay at dagdagan pa ang maraming birthday, Lord, sa kanilang buhay.
Salamat Lord, ibinabalik namin sa inyong lahat ng ito ng may papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So bago kayo umupo, Lloyd, ito ang sayo. Angie, ito ang sayo. Sayo sa February, ha? Okay? So, pasensya ka na. Hindi, nalimtan ko ano yung birthday mo pala, net. So, Kuya Arnel. Ayan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. So, sa February, alam kong merong magbe-birthday sa February, no? Pero kung meron pa yung hindi ko alam na may birthday sa February, pakisabi na lang para lang sa ngayon maidagdag natin sa ating monthly birthday celebration. Okay? Alright, so kami po ay nananawagan sa mga marunong kumanta, marunong tumugtog. Okay? We are all inviting you to join in our Lighthouse Praise and Worship team. Yung hindi matutulog, kung hindi sila kakanta dito sa harapan, yan, mga kailangan namin dito. Yung mga marunong kumanta, marunong tumugtog ng gitara, o kahit magtsuwari-wari-wap lang, habang kumakanta, o kahit yung mga marunong sumayaw, kailangan po natin dito yan. Ano po? Kailangan po namin para lalo tayong ma-improve sa ating praise and worship. At kaya naman ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang ating mga praise and worship team? So, sa bawat linggo na sila ay tumutugtog, kung napapansin nyo, lalo silang gumagaling. Lalo silang gumagaling sa pagtugtog, sa pag-awit. Ano? Dati, isa lang ang kumakanta. Ngayon, marami na ang kumakanta. At gusto ko rin na mas marami ang kumanta. Ano? Yung meron dito na kung naabutan nyo yung mga video na pinapalabas namin kanina, nakita nyo yung dami ng kumakanta kanina. Di ba? Ang sarap. Ang sarap. Ano? Pagka daming kumakanta. At ito'y nagbibigay kaluguran sa Panginoon. So, please join us every Friday. Yung mga gustong mag-audition, kahit tagapukpuk lang ng tamborin, please join us every Friday. Okay? Yung mga marunong, alam ko may mga magagaling tumugtog ng gitara dyan. So, kailangan namin yan. Okay? At, of course, nagsimula kahapon ang aming Bible class. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya inibitahan ko yung iba, yung mga gusto pang lumalim sa kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na sumama sa ating Bible class. Kahapon, meron po kaming apat na estudyante na nagpunta rito upang mag-aral ng salita ng Diyos. And so, ini-invite ko po ang bawat isa. Naku po, exciting ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero, yung pag-aaralan natin sa salita ng Diyos sa klase, syempre hindi na natin isasali yan sa game, sa Christmas party. Kasi marunong na kayo. Dapat, sabi nga nung isa, Pastor, dapat alam mo to ang laro. Dapat hindi mo alam ito. Ang sasagot ng tama, yun ang mali. Ang mananalo yung hindi nakasagot. Amen? Payag ba kayo? Payag kayo doon? Payag kayo? Sigurado maraming mananalo nun, di ba? Dahil yung iba karamihan, hindi nila masasagot ang tanong. So, handa na po ba kayo para sa salita ng Diyos? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Amen. Okay, so tayo po ay magsitayo at ating buksan ang ating service with a prayer. Sige po, magsitayo po tayo manalangin. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, tunay po kayo ang Diyos na mapagpala at mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin. Panginoon, narito po kami upang makinig ng inyong salita at makita, Panginoon, ang
ang mga bagay-bagay na gusto mo ipakita sa amin. Patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso at isipan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Buksan po ninyo ang aming puso upang matanggap namin ang pagpapala na hatid ng inyong salita. Ihanda niyo po kami sa mga oras na ito upang matanggap namin ang labis-labis na pagpapalang hatid ninyo sa amin. Ama, binabalik namin sa inyong lahat ng ito ng may papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po magsiupo. At ang topic natin ay fasting that leads to true riches. Mga bata, no? Sabi, money. Money. Hindi yan money, yan yung mga chocolate na goya. Alam mo yung chocolate na goya, di ba? Yan yun. Hindi yan money. Chocolate coin yan, yung goya. So sabi, fasting that leads to riches. Nung pumasok ang January, nag-invite ang Lighthouse main church at sa buong church ng Lighthouse sa buong Pilipinas na magkaroon ng fasting. Alam niyo po ba yung fasting, yung ayuno? Ano ang fasting sa Waray? Puasa. Kaya ano ang importansya ng mga puasa kay bakit natin ginagawa ang puasa? Fasting that leads to true riches. At ang alabang at ang ibang mga churches ay sumunod sa panawagan na yon. Kasama na ako doon. 21 days po yung fasting. Ako po ay naka 14 days lamang. Si Jerlyn, kumpletong 21 days. Yung iba, sumunod ba? Ha? Konti lang? Okay lang yun. Ilang araw? Isang araw? Pwede. Isang araw. Okay? Yung kami, ang ginawa namin ni Jerlyn ay hindi kami kumain ng isang meal. Isang meal. Yung gabi, hindi kami kumain. At ang ginawa namin, kami ay nag-devotion sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Okay? So yun ang ginawa namin. Yung iba, anong ginawa? Fasting sa TV. Tuloy-tuloy si Angie dyan. Pero ngayon, di sa sige manliwat sa Messenger and Facebook. Pero kung titingnan natin, merong ibang tinuturo sa atin ng Diyos patungkol sa fasting. Ang fasting pala ay hindi lamang sa dahil gusto mong tiisin na huwag kumain. Okay? Hindi lang dahil sa tinitiis mo na huwag kang manood ng TV o huwag kang mag-Facebook o huwag kang mag-social media. Meron itong kailangang kapupuntahan. Hindi lang basta-basta na sinabi mo, hindi ako kakain. Kaya ano ba yung purpose ng ating pag-fasting? Yung iba, hindi na kumakain kasi gusto nang papayat. Sexy. Sabi nga ng mga ibang doktor, kung may sakit ka, mag-fasting ka. No? Yun yung sinasabi. Pero meron pang mas malalim na tinuturo at ituturo sa atin ng Diyos kung bakit kailangan nating mag-ayuno. Okay? So, kung meron kayong mga Bible, basahin natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, verse 16 to 21. So meron po kayong mga Bible. Yung may mga Bible, pwede pong sumabay sa atin sa pagbabasa. Kung wala naman kayong Bible, meron po tayong salita ng Diyos sa ating PowerPoint. So sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Now, whenever you fast, do not make a gloomy face as the hypocrites do, for they distort their faces so that they will be noticed by people when they are fasting. Truly, I say to you, they have their reward
in full. But as for you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by people, but your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And then he said, verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. And may the Lord add wisdom in the reading of His Word. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, para lang sa kaalaman ng bawat isa, what is fasting? Bakit ba natin kailangan gawin ito? At bakit kailangan nating sundin ang salita ng Diyos? Fasting refers to the process of humbleness. Pagpapakumbaba. Ito ay isang proseso. Kaya nga 21 days kasi hindi natin magagawang maging humble sa loob ng isang araw. Tiyak yun, yung isang araw mo pa lang, aayaw ka na. Ay, kakuwi man yun. Ito na ako. Di ba? Isang araw kang hindi kumain, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Ha? Ha? Buti kong mahina. Yung iba, ano? Kakuri manini, masuol. Di ba? Ano pa? Buti kong manghina. Dirila, masuol. Ano pa? Kay, nalalangot na naman. Galit na. Di ba? Di ka kumain ng isang araw, galit ka na. At wala mabagay sa bahay. Ano ba ito? Di ba? Ako na nagsaing. Tapos walang pagkain. Ako na nagpitikap. Ngayon. At kipalit ko na ako. Kuan, di ba? Pero ngayon, waray pa sura. Waray pa bukas. Waray pa luto. At alam mo yun, di ka pa nakakain. Galit ka na. Paano pa kaya yung 21 days na walang kain? Ang hirap naman siguro, no? Di ba? Yung hindi ka lang kumain ng lunch. Hindi ka lang kumain ng lunch. Sakit na sa pwede ko. Diba? Kahit prutas, pastor, di pwede kumain. Wala. Pagka sinabing fasting, wala kang pwedeng kainin. Tubig lang. Tubig lang. Kung puro ka naman kape, di ulcer naman ang abot. Di ba? Kung puro naman soft drinks, di ulcer naman ang inaabot. Tanda, tubig. So, sabi dito, ang fasting daw ay ginagawa noong Old Testament. Sabi niya, utos na ito ng Diyos noong panahon pa ni Moises, panahon pa ni David, panahon pa ni Joshua, panahon pa ni Samuel. Noon pa, hanggang sa panahon ni Jesus, pinapractice siya fasting na yan. Sabi nga, in addition to abstaining from food, people were to humble themselves by praying, mourning, and wearing sackcloth. Noon, ang mga tao, para maipakita nila na sila'y nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, nagpapalit sila ng damit. Ang damit nila yung sako. Nagpapalit sila ng damit na sako. Nagbubuhos ng abo sa kanilang mga ulo. At sila'y nananangis at nananalangin. Pisikal na appearance. Kapag nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, ipinapakita ng mga tao noon
sa pamamagitan ng pagbuhos ng abo sa iyong ulo at pagbihis ng sako at para kang taong grasa niya na ganun daw ang fasting noong panahon ni Jesus. Pero iba ang gusto ng fasting ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sa binasa natin kanina, sabi niya, sabi niya, in terms of giving and praying, sabi niya, fasting is to be a matter of the heart between the Christian and God. So ang gusto ng Diyos sa atin sa fasting ay, ano sabi niya? Anong gusto ng Diyos sa atin? In terms of, sa pamamaraan ng pagbibigay at pananalangin, kailangan ang pag-aayuno ay patungkol sa kung ano ang nasa puso mo. Kung ano ang nasa puso mo. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, eto, ready na ba kayo? Ready na kayo sa salita ng Diyos, sa blessing? Okay, eto ang blessing. Fasting leads to storing up riches in heaven. So, paano yun? Parang hirap naman yata yun, yung fasting that leads to storing up riches in heaven. So kung titignan natin, ito ang pag-aaralan natin doon sa binasa natin. Okay? Sa Matthew chapter 6, verse 60 to 21. So what does God wants us to know? Ano bang gusto malaman natin? Ano bang gusto ng Diyos na malaman natin? Una, He does not desire you to fast like the hypocrites. Ano sabi doon sa binasa natin? Sabi niya, when you fast, sabi niya, kapag daw tayo ay nag-ayuno, ay nagpuasa, sabi niya, huwag daw natin gayahin yung mga hipokrito o yung mga balat kayo. Alam niyo yung balat kayo? Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Diba? Ibig sabihin yung pakitang tao lang. Ang ibig sabihin ng balat kayo or hipokrito, pakitang tao. So, titignan natin, balikan natin yung kwento ko. Di ba? Panahon ng Israel, kapag ikaw daw ay nagsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay nag-aayuno, nagpapalit ka ng damit, ang damit mo sako, nagbubuhos ka ng abo, at pagkatapos ikaw ay nananaghoy sa kalsada. Yun ang fasting na ginagawa noon. Pero sabi ng Diyos, sabi niya, ayaw niya yun. Ayaw niya yung ganong klase ng fasting. Bakit? Pagkatapos nun, balik ka ulit sa dati. Diba? Nakalimutan mo na yung dati mong ginawa. Nagpalit ka lang ng damit. Wala na. Tapos ang laban. Diba? Ayaw niya yung ganun, yung pakitang tao lang. Yung iyong pagfa-fasting. Hindi mo kailangan sabihin sa kapit, oy, alam mo, fasting ako, hindi ako kumain ng isang linggo. Hindi mo pwede sabihin na ganun. Oy, papakita mo sa tao na hindi ka kumakain. Okay ka pa ba, bro? Okay pa. Ayos pa ako. Hindi naman ganun. Ayaw ng Diyos yung ganong klase pagpa-fasting. Huwag daw natin silang gayahin. Huwag maging outward extension yung ating pagfa-fasting. Hindi yung kailangan makita nila. Kailangan dito muna. Sa loob. Sa puso muna. Ang gusto ng Diyos yung puso mo. Kaya kanina, di ba, in terms of giving and praying, it should be the matter of the heart. Anong pagkakaiba sa fasting sa Ang fasting at penitensya
Ang pinagkaiba, yung isa fasting, yung isa penitensya. Parehas lang. Oo, parehas lang. Pero ang pinagkaiba lang nila, yung isa penitensya, yung isa fasting. Letter F, letter T. Pero, joke lang. Pero pareho lang. Yung penitensya, di ba, sa Katoliko, nagpipenitensya siya sa atin fasting. Di ba? So pareho lang yan, parehas lang. Pero, kailangan daw ang pagpipinitensya, hindi yung pinapakita mo. Di ba? Di ba yung, halimbawa, example. Di ba, pag Holy Week, anong ginagawa pag Holy Week? Di ba? Nagkukuan siya, di ba? Gigakastigo niya, gikuan niya, di ba? Aniya lawas, di ba? Di ba? Tapos kay gibubuhat niya ang cross. Ang iba kay nagtatumbling maluwat, di ba? Kay nagkuan, di ba yun ang penitensya? Pero ayaw ng Diyos yun. Ayaw niya yun. Anong may tutulot mo doon? Sige nga, sugatan mo ng 72 slash ha? Sa likod. Kasi nagkaroon ako ng bata ako eh. Ganun, Katoliko. Kung nasa Katoliko pa ako. Ang gagawin nila, papaluin, hampas muna. Pag namanhid na ining gutok, ay namanhid na. Slash na ito. 72. Ikay na bakuri, pag diri na dugo ang butok. Kaya siyempre kailangan patuguin yan. Kasi kapag diri, masakit at saka baka mamatay. So, para dumami ang dugo, ang latigo kay kwan nila sa tubig, tapos kaya kay hataw. Sige, hataw. Di ba? Hindi yun ang gusto ng Diyos. Nakatalikod kasi pag malibig, patay ang Diyos. Pag December, bata ka Diyos. Diba? Parang ano lang parang barbecue. Di ba? Yung barbecue, yung pinambabahay mo, sinasawsaw mo sa o ganun din sila, sinasawsaw sa tong para ayaw yun ng Diyos. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya pinagbabawal yung gano'n. Kaya pinagbabawal ng Diyos yun. Ayaw niya. Okay? Pangalawa, sabi niya, He does not desire you to have a gloomy face when you fast. Alam niyo yung gloomy face? Gloomy face, sad face. Yung pinapakita mo sa tao na parang kala mo, parang mahuk, ha? Marungkot, di ba? Parang surot. Ayaw ng Diyos yun, yung gano'n. Ayaw niya yung pinapakita mo sa tao na gano'n ang ginagawa mo sa pagpa-fasting. Ayaw niya. Kailangan ang pinafast mo, ang puso, saka ito, isipan. Okay? He does not desire you to store treasures on earth. Uy! Bakit? Pastor, bakit? Fasting na yung pinag-uusapan natin. Bakit meron ng treasure on earth? Ano na naman ito? Sabi. Ano ba ang connection ng fasting sa storage na dito? Ano ang nangyayari kapag tayo nagpa-fasting? Halimbawa, hindi tayo kumain ng isang lunch. Halimbawa, hindi tayo kumain ng lunch. O kaya dinner, o kaya hindi rin natin nagpamahaw pag nag-fasting. Ano ang meron tayo? Pag nag-fasting tayo, kaya nga yan, bawa, kaya nakawag sa pamahaw. O anong meron? Tipid? Ano pa? Extra? Pagkain?
Tama? Nagpasting ka, dili ka nag-Facebook yan na. Ano ang meron? Ha? Extra data. Extra. Wala yung pagkalod. Kung naka-wifi, di extra. Kung piso wifi, di ba? Problema lang, di mo ito masisave. Kasi automatic yung piso wifi. Di ba? So, meron kang nasisave. Anong ginagawa natin doon sa sinisave natin? Halimbawa, nakapamahal kayo, mayroon ng extra food. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo doon sa extra food? Merienda? Okay, waray silbihan pasting. Ha? Anong gagawin mo doon sa extra food? Ha? Titipid nga. Anong gagawin mo nga? Ngayong tinipid mo, anong gagawin mo? Pwede mo maibigay sa iba. Butang sarip. Ibutang sa rep. Ang gusto ng Diyos, okay? Ito ang nangyayari. Ayun, sabi niya, He does not desire you to store treasure on earth. Sabi niya, ibutang sa rep. O di yung pagkain nirep mo, okay ba yun? Okay naman, walang problema, di ba? May kumakatok. Pastor, kay may dakit sura, waray man kami pagkakaon, kay waray man kami sura. Hindi, ito na sarip. Ako na na. Diba? Merong isang pastor, merong isang pastor, ngayon, kakain silang pamilya. Ang meron na lang siya ay tinukon na luto ngayon sa sayo nga kaldero, ininalaan ang kanyang kanra nga pagkaon. Kaya ngayon, after nun, waray na pagkaon liwat kay waray na. Di ba? So, makaon na kuno sira nga tanang nga pamilya kay mayon nga na kato. Pastor, kay pwede makahuran sa bukas kay waray man kaming aluto. Ini nga pastor kay yaw ininala sa kaldero ang iya luto. Ininala. Kay kiniisip niya kung ihatag ko ito, itagal ko ito sa kanya kay waray na kami makaon. Kay kinpipray niya kunoan ko ang luto kay espiritu ng kasakiman, lumayas ka! Isugan niya. So, yun nga pastor, taga niya ang luto, kay yaon nga pa, di ba? Meron minute. After 1 week, kay ngayon, kay nakakaw na si pastor, na kanyang mga pamilya, nakaw na, kaya na naman nagpasa. Pastor, eh, siyempre nakulbaan na sila kay waray na kami luto, kay nakulbaan na. Ngayon kay pagpan niya, kay pag-abring, ini nga nagurang sa luto, pastor, kay nakakatag sa iyo kasama mga bukas. Amen. Pwede ba natin palakpakan? Ang gusto ng Diyos sa fasting mo, dahil nagkaroon ka ng extra, tingnan mo yung may nangangailangan. Kung may nangailangan, kailangan yung pagkain na itinago mo, hindi mo kinain, ibigay mo. Huwag mong gawing snacks. Ha? Itatabi mo, sabi mo, para snacks? Baka may nangangailangan di ba? Yung dapat na ipapaload mo dahil nag-fasting ka sa cellphone, maray ka pakaload, di ba? Baka naman may mangailangan ng pera, bigay mo na lang muna. Kasi yung di rin mag-ML lang kay nagdakuan mag-ML ko na lang to. Kaya nga nagpa-fasting ka di ba? Kaya ka nga nagpa-fasting na para disiplinahin mo yung sarili mo, sabi niya, tapos magpakumbaba tayo sa Diyos.
At paano tayo magpapakumbaba sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba. O hala, sige, huramang na lang ko rin. Pwede naman yun di ba? So ang gusto ng Diyos, wag yung, fasting nga, luwat. Kaya may iyaw na. Extra na surat. Kuha ko na lang din yung surat. May dapakit surat para buwas. Ayaw ng Diyos yun. And that is storing treasures here on earth. Kay bakit? Pag nalimtan mo ang surat, inasar, kay papampos ito. Sayang, hindi na pakinabangan, di ba? Hala ka, kay stock mo sa, kay 21 days ka fasting, kay 21 days ka extra ni mo pagkaon. O di, hala, kay napuno yung rep. Ngayon, ang rep kay mabaho na kay napapampos ang mga pagkaon. Di ba? Sayang, kung sana ibinibigay mo sa nangangailangan. Uy, kay mayroon ka extra dyan. Kay pwedeng makaurang. Ala, kay ininga nala, sura. Hatag ko na taga mo na lang isaim. Diba? Ayaw ng Diyos yun yung dahil nag-fasting. Uy, fasting ako, ang dami kong extra. Hindi ako gumastos ngayong araw na to. Dami kong pera. Uy, pre, dami kong pera, nag-fasting ako. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na yung pagpapasting natin dahil para mapakinabangan natin. Ang gusto ng Diyos, yung fasting natin para meron tayong may bigay sa iba. At yun ang problema nung panahon ni Jesus sa Israel. Alam nyo ba, ang Israel, ang pinakamayaman noong panahon niya. Mayaman ang bansang Israel. Hanggang ngayon naman, mayaman ang bansang Israel. Pero, anong ginagawa nila? Yung pag-aayuno nila, pakita tao lang. Pero wala namang nararating yung kanilang pag-aayuno. Magbuhos ka ng abo sa ulo. Magpalit ka ng sako, ng damit. Wala naman itudulot yun. Kaya sabi niya, kung kayo ay magfa-fasting, huwag nyo silang gagayahin. Sabi niya, ganito gawin mo. Punta ka sa kwarto. Ano gagawin mo? Maghilamos ka. Pagkatapos mo umiyak, maghilamos ka. Maligo ka. Magpabango ka. Mag-ayos ka. Para pag lumabas ka, hindi nila alam na, uy, nag-ayuno ka na pala. Hindi mo kailangan i-broadcast yung kailangan mong gawin. Hindi mo kailangan ipakita sa tao na, fasting man ang iwag, ay kapoy. Kaya sabi niya, I tell you, they have received their full reward. Anong reward ng mga nagbabalat kayo, pakitang tao nagpa-fasting? Ano ang kanilang reward? Ang reward nila, yung pinapakita nila, kunwari, kahirapan. Yun ang kanilang gantimpala. Pero sabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, gawin mo to ng sikreto lang. Para nang sa ngayon, yung ama mo na nasa langit na nakakakita ng ginagawa mo, ay bibigyan ka ng gantimpala in secret. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So what does God desires you to feel? Anong gusto ng Diyos na maramdaman mo? Una, sabi niya, hypocrites have already received their reward. Yun nga, yung gaya na sinabi ko, ang kanilang gantimpala, yung pinapakita nilang kasakitan, dulot ng kanilang ginagawang pagpipenitensya. Tanggap na nila yun. Wala na silang natatanggap na ibang reward. Pangalawa, sabi niya, God will reward you in secret. Kapag sikreto mong ginagawa ang bagay-bagay, lalo na ang fasting. Sino dito makatanggap ng reward? Isa, dalawa, o lahat. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Because God will reward you what you do in secret. So this treasure on earth will be destroyed by rust and moth. Thieves will break in and steal. Pinuin mo, may ipon mong pagkain, inilagay mo lang sa rep, hindi mo pinamigay.
Pagkatapos ng 3 araw, sira rin. Diba? Oo, diba? Sabihin mo na, ay, marami akong extra, marami, kaya damo ka na akong pagkaon. Pero hindi mo naman yun makakain. Yung iba nga, mapapanis na. Lalo na, di ba, yung pagka-fiesta, patron. Di ba? Kaya matron kaliwat, kaya damo ng mga sura. Ngayon, mga sura kay isunod lang sa rep. Ang rep kay, di rin na ma, kang daw gaga, di rin na ma, kay sara kay damo na ang mga ngayon kay napanus lang. Di ba? Napapanus man, di ba? Sayang. Sana napakinabangan ng iba. Amen? Amen. So, what does God desires you to do? Anong gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na ito? Una, sabi niya, do your fasting in secret. Wash your face. Anoint your head with oil. O ipapakita sa tao yung pagpa-fasting mo. O ipapakita sa tao yung pagdidiboto mo. Dito lang sa church, dito sa church. Sa ngayon, di pa namin nabubuksan yung church from Monday to Saturday. Pero kung mabubuksan namin ito, pag naayos na ito, nabuksan namin, pwede kayo dito manalangin. Lugar ito ng panalanginan. Kung hindi naman kayo dito, lalayo kayo sa inyong mga kwarto, sa inyong mga bahay. Pwede kayong manalangin doon. Okay? Huwag niyo ipapakita sa maraming tao na kayo ay nagdidiboto, nagpipilitensya, or sa Facebook, ipopost mo pa my story, fasting today. One of 21 days fasting. 1 of 21 fasting. Hindi ka kumain, hindi sinikreto mo nga sa kapitbahay, pinost mo naman. Hindi nakita ng buong mundo yung ginagawa. Okay, so, wag daw. Wash your face. Anoint your head with oil. Store up treasures in heaven where neither moth or rust destroys or where thieves do not break in and steal. Alam nyo kapag nagbigay kayo sa kapwa, nag-fasting ka, may extra ka, binigay mo sa kapwa, natuwa yung binigyan mo, nagpasalamat sa Panginoon, at ang Diyos magbibigay sa iyo ng gantimpala sa langit. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, may katumbas na reward sa langit. At yung mga yaman na dulot ng reward na nasa langit, hindi ito napapanpos, hindi ito nangangalawa, walang magnanakaw. Ganon po ang gusto ng Diyos, yung mag-ipon tayo ng yaman sa langit. Pastor, pag nag-ipon ka sa langit, hindi mo naman magagamit yun eh. Di mas lalo maganda. Yung mayaman ka, hindi ka gumagastos, di ba? Sino dito na gusto yumaman na hindi gumagastos? Ilan lang kami? Sino dito gusto yumaman na ayaw gumastos? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba ang sarap nun? Mayaman ka na, marami ka bang kinakain, hindi ka gumagastos? Dito, yumaman ka. Sino dito gusto magkaroon ng 1 million? Isa lang, 2, 3. Yung iba, ayaw. Okay, tanong, anong gagawin mo sa 1 million? Magbabakasyon. Ha? Ano? Magbabakasyon. Mabakasyon, iipunin. Hoarding ito, hoarding. Hindi, wala naman masamang mag-ipon, ha? Importante na papalaki mo. Ano pa? Gagawin mo sa 1 million? Ha? Basic needs. Boracay. Boracay? Bumili ka ng kotse. Di ba naman? Kuha kay Beke. Bumili ka ng bahay, 1 million. Tapos nung wala na. Hindi mo na mababayaran yung norsamil ko, yung moray na liwan kay ubos ang bahay sa 1 million. Pero ang gusto ng Diyos, sabi niya, wag daw doon mo dalhin yung 1 million mo. Dalhin mo yung 1 million sa
Nakaduhan na. Nakaduhan na. Hallelujah. So dalhin mo raw sa langit yung yaman mo sa pamamagitan ng pagbibigay. Pag marami kang naibigay, ang yaman mo dumadami din. Sabi ni Pastor Ed Lapis, di ba, yung nagpo-forward ako sa inyo doon sa kay Pastor Ed Lapis, sabi niya, ang pagiging mayaman daw, hindi yung sukat ng marami kang nabili o marami kang naipon sa bangko. Hindi raw yun ang sukatan ng yaman. Ang sukatan ng yaman, yung marami kang naibigay. Pag marami kang naibigay sa buhay mo, ibig sabihin mayaman ka. Mas marami kang naitagan sa iba, ibig sabihin mayaman ka. Mas mayaman ka kaysa doon sa nag-ipon sa bangko. Amen po ba? Amen. So, fasting leads to storing up riches in heaven. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So mga kapatid, hindi tayo nagpupuwasa na direkit nagkakayon nang walang direksyon. Ang gusto ng Diyos, kapag nag-ayuno ka, meron itong kinapupuntahan. Kung hindi mo naman kaya, huwag mo na lang gawin. Huwag mo na lang gawin. Mas gusto ng Diyos na huwag mo na lang gawin kung hindi mo naman kaya gawin. Naiintindihan yun ng Diyos. Pero yung ginagawa mo siya, pagkatapos hindi mo naman siya magawa, ayaw din naman ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos. Kaya, kung meron man tayong natututunan sa oras na ito, ay kung mag-aayuno tayo, alalahanin natin yung iba. Alalahanin natin yung baka yung tatay ko wala na siyang makain. Yung kapatid ko wala na makain. So, wag isipin natin. Isipin natin yung iba kapag tayo ay nag-aayuno. O kung meron tayong ginagawa na debosyon o penitensya para sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong magsitayo?